Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang dyshydrotic eczema sa isang lecture entitled May Dyshydrotic Eczema si Dinah. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May dyshydrotic eczema si Dinah. Dear Dr. Derma, ako si Dinah at tinubuan ako ng makakating butlig sa aking kamay. Nag-umpisa ito sa gilid ng aking mga daliri. Mapupula at makati ang mga ito at nagkaroon din ng mga maliliit na blister na may tubig sa loob. Pagkatapos ng ilang araw ay nagkaroon na din sa aking paa. Natutuyo ang mga ibang butlig, ngunit napapalitan naman ng dry skin na nagbabalat. May maliliit na sugat na din kung saan nag-crack ang aking balat. Ngayon, kasabay ng stress ko sa trabaho, ay nababahala na din ako sa nangyayari sa balat ko. Kamot ako ng kamot, doktora. Hindi ko mapigilan. Paano ba ito gagaling, Doktora Derma? Huwag ka mag-alala, Dinah. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang dyshydrotic eczema o dyshydrosis? Ang dyshydrotic eczema ay isang karaniwang uri ng eczema na kadalasang makikita sa daliri ng kamay at paa. Madalas ay nagsisimula ito sa gilid ng mga daliri, sa maliit na makakating butlig na may tubig sa loob. Madalas ay natutuyo at nagbabalat ang mga ito. Karaniwan din itong natatagpuan sa palad ng kamay at talampakan ng paa. Maaaring paulit-ulit ang dyshydrotic eczema. Paano ginagamot ang dyshydrotic eczema? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag mayroon kayong sakit sa balat, pupok o kuko tulad ng dyshydrotic eczema. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang mga moisturizers or emollients tulad ng petroleum jelly, mga gamot na pamahid sa balat tulad ng steroid ointments at topical antibiotics, at mga oral antihistamines para sa kati. Maaari din kayong resetahan ng oral antibiotics kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Mas madalas makita ang dyshydrotic eczema sa mga babaeng may history ng asthma, allergy o eczema. Labanan ng dry skin na madalas ding nakikita sa dyshydrotic eczema sa pamamagitan ng paggamit ng moisturizing soaps, lotions, oils, creams at petroleum jelly, lalo na kapag tapos maligo. Hindi nakakahawa ang dyshydrotic eczema, non-contagious. Huwag putukin ang mga butlig o blisters ng dyshydrotic eczema. Iwasan din ang pagkamot dahil lalong lalala ang kati at maaaring mauwi pa sa sugat at impeksyon. Maaari ding magkaroon ng secondary bacterial or fungal infection ang dyshydrotic eczema, kaya dapat mag-ingat. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Nawala na ang aking dyshydrotic eczema. Natuyo na ang mga butlig at gumaling na din ang mga tuyong bahagi. Gumagamit ako ng moisturizing soap at mga pamahid tulad ng petroleum jelly para makaiwas sa dry skin. Sinubukan ko ding mag-yoga para makatulong din laban sa stress. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Dinah. Alam ba niyo, ang dyshydrotic eczema ay maaaring matrigger ng stress, pagod at puyat. Mas madalas din itong makita sa mga taong laging nagpapawis ang kamay o paa o hyperhidrosis.
Number two, isang tawag sa dyshydrotic eczema ay pompholyx, meaning bubble, dahil parang maliliit na bubbles daw sa balat ang mga butlig ng dyshydrotic eczema. Number three, minsan ay nagkakaroon ng dyshydrotic eczema ang isang taong may fungal infection at gumagaling ito kapag nagamot na ang fungus. Ito ay tinatawag na id reaction. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa dyshydrotic eczema. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari niyo ring panuorin ang mga ibang Doktora Derma videos and shorts sa TikTok, YouTube, Facebook, at Instagram. Just search po for Doktora Derma. Until the next video, hope to see you all again.